Bago pa lang po ako sa aking trabaho at ilang buwan pa lang naguhulog sa aking pag-ibig. Maaari na po ba akong mag-avail ng housing loan? Ang sagot, maaari po. Pero I suggest na ang kukunin niyong bahay ay yung pre-selling project. Subalit kung RFO na ang bahay na ia-avail nyo, kailangan nyo pong mag-lump sum ng pag-ibig contribution. Ma'am, meron po kaming housing loan na na-foreclose na. Maaari pa po ba akong kumuha ng housing loan? Nako, ang sagot po ay hindi na. Subalit, kung meron ka pong anak o isang kapamilya na pag-ibig member at may trabaho, maaari pa rin po siyang kumuha ng panibagong housing loan. Ma, may dati na po akong housing loan. Maaari pa po ba akong kumuha ng panibagong bahay? Ang sagot, opo. Maaari pa po kayo mag-avail ng another housing loan kung ang dati nyong housing loan ay nababayaran nyo sa oras at dapat pasok po ito sa inyong capacity to pay. Ma'am, ang tagal-tagal naman po ng 30 years term. Maaari ko po ba ito mas paiklian? Ang sagot, opo. Maaari po kayong mamili mula 5, 10, 15, 25 years. Pero ito po ay depende sa inyong capacity to pay. Tanong ng isa nating ka-dreamers, ma'am, may nagustuhan po akong isang property at nais ko pong ipasok through pag-ibig financing. Kaya lang, maliit lang po ang aking sweldo. Ano po ang pwede kong gawin? Ang sagot, maaari ka pong kumuha ng co-borrowers or kung may ipon ka, maaari ka pong magdagdag ng equity. Tanong ng isa nating ka-dreamers, ma'am, nag-avail po ng housing loan ang aking kuya and recently he passed away. May babayaran pa po ba kami sa pag-ibig? Ang sagot, kung updated ang pagbabayad ng kuya mo sa kanyang monthly amortization, maaari nyo nang puntahan sa pag-ibig, dala ang kanyang death certificate at makuha na ang titulo ng kaniyang bahay. Dahil ito ay bayad na dahil sa kalakip na MRI nito. Ma'am, bakit po may kasamang insurance yung housing loan na inabil ko? Pwede ko po ba yung hindi kunin? Ang sagot, hindi po. Dahil sa malaking amount na pinuutang sa atin ni Pag-ibig, nararapat lamang po na ito ay naka-insured. So in the event na may mangyari pong masama sa atin, wala na pong iisiping bayarin ang ating mga kamag-anak or mahal sa buhay. Bakit po magkaiba ang monthly amortization naming magkapatid? Pareho naman po ang bahay na kinuha namin at pareho din po ang loan value. Ang sagot, ma'am, siguro po mas malaki po ang inyong sweldo kaysa sa kanya. Kapag po ang isang individual ay minimum wager, ang kanya pong interest rate kay Pag-ibig ay 3% lang. At kapag naman po above minimum, ang kanya pong interest ay 6.35%. Ang tanong ng isa nating ka-dreamers, isa po akong OFW at nais kong mag-avail ng housing loan sa Pag-ibig. Maaari ko po ba itong ipangalan sa aking anak na menor de edad pa? Ang sagot, nako, hindi po. Matagal na po akong hiwalay sa aking asawa. Kailangan pa rin po ba siyang pumirma sa aking Pag-ibig housing loan? Ang sagot, opo. Kahit po matagal na po kayong hiwalay, sa mata ng batas, kayo po ay mag-asawa pa rin. Kakailanganin pa rin po ang pirma at consent ng inyong asawa. Isa po akong OFW. Ano po ba ang maganda kung kuhain na property? RFO or non-RFO? Para po sa akin, mas maganda kung RFO ang inyong kukunin, lalo na kung kayo ay contractual, para mas mabilis maproseso ang inyong housing loan at hindi naabutan ng end of contract. Ma'am, paano po pagka hindi pasok sa required income ang aking sweldo at kailangan ko daw ng co-borrower? Sino po ang pwede kong kunin? Alam mo ba na pwede kang magkaroon hanggang 3 co-borrower kapag mag-aabil ka ng housing loan kay Pag-ibig? At ang maganda pa rito, hindi kinakailangan na kapamilya mo ang co-borrower mo. Pwede rin sila na malalapit mong kaibigan or katrabaho basta Pag-ibig member din sila. Pwede bang mag-invest sa real estate kahit wala kang hawak na malaking pera? Ang sagot, opo. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag namin sa real estate na leverage. So paano to gumagana? Kailangan lang ikaw ay Pag-ibig member. Alam mo ba na pwedeng ipinas ni Pag-ibig hanggang 100% ng property ang bahay na kukunin mo? Maaari mong paupahan ang bahay na kinuha mo at ang magbabayad ng monthly amortization mo ay ang nagrerenta sa'yo. At habang nirerentahan nila to, tumataas naman ng tumataas ang value ng iyong property. At later on, pwede mo itong ibenta sa mas malaking halaga.